Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer in Filipino 4. Ano ang tatlong pangunahing bahagi ng anekdota? Simula, gitna, wakas. Alin ang panghali-panao sa unang panauhan? Si, ako. Ano ang tawag sa kwentong bayan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng isang bagay o lugar? Si, alamat. Bakit mahalagang malaman ang pinagmulan ng impormasyong gagamitin sa ulat? D. Para matiyak kung mapagkakatiwalaan ang impormasyon. Alin ang halimbawa ng onomatopeya? B. Tik-tak. Saang bahagi ng aklat makikita ang kumpletong pamagat at pangalan ng may akda? A. Pahina ng pamagat. Bakit ginagamit ang pangatnig? C. Para pag-ugnayin ang mga salita o ideya. Ano ang salitang ugat ng paghahanda? D. Handa. Ano ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo? B. Magbigay ng malinaw at kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa liham pangkaibigan, ano ang tawag sa mahal kong Leia? C. Bating panimula. Ano ang tawag sa pinakasentrong kaisipan ng tekstong impormatibo? A. Pangunahing ideya. Alin ang hugnayang pangungusap? D. Nag-aral si Leo dahil may pagsusulit bukas. Alin ang wastong paggamit ng salitang sagana? C. Sagana ang ani kaya napuno ang kamalig. Bakit makatutulong ang paunang salita ng aklat? B. Dito maaaring ipaliwanag ng may akda ang layunin at nilalaman ng aklat. Ano ang anekdota? D. Maikling salaysay tungkol sa makabuluhan o kawili-wiling karanasan. Bakit madalas gamitin ang hayop bilang tauhan sa pabula? B. Para katawanin ang ugali ng tao at magbigay ng aral. Saang bahagi ng liham pangkaibigan nakasulat ang pangunahing mensahe? C. Katawan ng liham. Ano ang tawag sa salaysay na naghahatid ng aral o kaisipang moral? D. Parabola. Piliin ang angkop na pangatnig, inaanyayahan kitang maghanda ng go bag, mahalagang maging handa sa sakuna. B. Dahil. Bakit dapat kaugnay ng pangunahing ideya ang pansuportang detalye? D. Para maipaliwanag at mapatibay ang pangunahing ideya. Nagsusulat si Mira ng paanyaya para sa cleanup drive. Alin ang pinakaangkop na pangungusap? C. Inaanyayahan kitang makiisa sa cleanup drive sa Sabado upang makatulong sa kalinisan ng paaralan. Alin ang mas malinaw na paanyaya?
A. Halika sa programa bukas. B. Inaanyayahan kitang dumalo sa seminar sa ika-20 ng Agosto alas 9 ng umaga sa covered court. A. May tiyak na gawain, petsa, oras at lugar ang B. Paano magiging mas malinaw at magalang ang punta ka sa cleanup? Letrang D. Inaanyayahan kitang makiisa sa cleanup drive sa ika-22 ng Agosto alas 8 ng umaga sa paaralan. Alin ang pinakamainam na plano sa paggawa ng liham paanyaya? B. Tukuyin ang layon at mamabasa, ilagay ang gawain, petsa, oras, lugar at magalang na pananalita. Basahin. Nagbasa si Liza ng aklat. Pagkatapos, nagtala si Liza ng mahalagang impormasyon. Bakit maaaring palitan ng siya ang ikalawang si Liza? C. Para maiwasan ang paulit-ulit na pangalan. Piliin ang tamang panghalip. Sina Ben at Carlo ay nagsaliksik tungkol sa bagyo. Pagkatapos, Patlang ay gumawa ng ulat. B. Sila. Saan makikita kung kailan inilathala ang isang aklat? C. Pahina ng karapatang CP. Pangunahing ideya, mahalaga ang pagtatanim ng puno sa pamayanan. Alin ang pinakamahusay na pansuportang detalye? Letrang A. Ang mga puno ay nagbibigay ng lilim at tumutulong sa malinis na hangin. Aling pangungusap ang hindi sumusuporta sa paksa tungkol sa paghihiwalay ng basura? Letrang D. Maraming pamilya ang may alagang aso. Basahin. Nagbigay ng aklat si Mara kay Liza dahil kailangan niya ito sa pagsasaliksik. Ano ang problema sa salitang niya? Letrang B. Hindi malinaw kung si Mara o si Liza ang tinutukoy. Alin ang mas mapagkakatiwalaang sanggunian? A. Aklat na may akda at taon na publikasyon. B. Papel na walang may akda o pinagmulan. C. Sangguniang A dahil madaling matukoy at mapatunayan ang pinagmulan. Alin ang mas malinaw na talata? Si Ana ay nagbasa, si Ana ay nagtala, si Ana ay gumawa ng ulat. Si Ana ay nagbasa, nagtala siya at gumawa ng ulat. B. Version 2 dahil maayos ang panghalip at hindi pa ulit-ulit ang pangalan. Gagawa si Noel ng tekstong impormatibo tungkol sa pagtitipid ng tubig. Alin ang pinakamainam na plano? Letrang D. Pumili ng pamagat, pangunahing ideya, kaugnay na detalye at itala ang sanggunian. Gagawa ang pangkat ni Ella ng information card tungkol sa baha. Ano ang pinakamahusay na laman? C. Pamagat, pangunahing ideya, tumpak na detalye, wastong panghalip at sanggunian. Basahin ng teksto. Nagtanim ng gulay ang mga mag-aaral. Diniligan nila ito araw-araw at inalis ang damo. Pagkaraan ng ilang linggo, namunga ang mga tanim. Ano ang pangunahing ideya? A. Inalagaan ng mga mag-aaral ang gulay hanggang mamunga. Bakit mahalaga ang angkop na diksyon at tono sa anekdota? D. Para malinaw ang pangyayari at damdaming nais iparating.
Nagsusulat si Leia tungkol sa unang panalo niya sa paligsahan, alin ang pangungusap na nagpapakita ng tuwa at pananabik. Halos hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang aking pangalan. Tuwang-tuwa ako. Ayusin ang mga pangyayari. Una, tinulungan ako ng kaklase na pulutin ng papel. Ikalawa, nahulog ko ang mga proyekto sa sahig. Ikatlo, nagpasalamat ako at natutuhan ang halaga ng pagtutulungan. Ang sagot ay C. Alin ang pinakamabisang wakas ng anekdota tungkol sa paghingi ng tawad? Letrang D, natutuhan kong mahalagang umamin sa pagkakamali at humingi ng tawad. Gagawa si Marco ng anekdota tungkol sa hindi malilimutang karanasan. Ano ang pinakamahusay na plano? Letrang B, pumili ng makabuluhang karanasan, ayusin sa simula, gitna, wakas, gumamit ng angkop na tono, at magtapos sa malinaw na aral.